Hosea Kabanata 4, si Hosea at ang babaeng mangangalunya. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli, at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na samamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pases. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka ng manggal-anya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, Asherah, ephod, at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupain ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Nilalabag nila ang lahat ng batas, at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Kaya't nagdadalamati ang lupain, nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawirin, at ang mga isda sa dagat. Ang paratang ni Yahweh laban sa mga pari. Gayon may huwag magbintang ang sinuman, at huwag yusigan ang iba, sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Araw at gabi lagi kayong nabibigo, at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari, kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayaran. Dahil sa kanilang kasamaan, sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak. Sapagkat itinakwil nila si Yahweh. At sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Isinumpa ni Yahweh ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang alak, luma man o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyos ang kahoy, itinatanong nila sa halijing kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay, at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugan sa mga sagradong bundok, at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilam. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga, at nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y manggal-anya, sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo. At kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan winawasak ng mga taong handal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya, o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ng Juda. Huwag kang pumasok sa Gilgal, ni umakyat sa Beth-aven. At huwag kang sumumpunang, isaksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel, tulad ng damalagang baka, kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh? Tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan. Nakiisa sa mga Diyos-Diyosan ang Ephraim. Pabayaan mo na siya, bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalunya. Higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin, at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan.